Sandali. Chupinpe, ano? Sisibat ka na? Napunta mo? Sir, there are personnel from Regis and Respo. I'll be the speaker, sir, in that program, sir. If I may be excused, sir. Okay, so thank you. But before you leave, makinig ka muna. Yes, sir. Kunting lecture, ha? Kunting lecture. Nakita mo yung gravity ng mga pangyayari ngayon, di ba? Ha? Andyan ka, ang bigat ng responsibilidad mo ngayon. Ha? Please, ibangon mo yung reputasyon ng PNP. Ha? Andyan ka. Inasahan ka ng Pangulo na ibangon mo kung ano mang mga kablastugan na pinagagawa nito mga tauhan natin. Ibangon mo. Ha? Huwag mong pabayaan na lalo masasadlak. Kawawa yung ating mga kapitan, masisira kinabukasan. Patrolman, masisira. Dahil na-involve dito sa ganitong trabaho. Ilan lang nakinabang dito. Ilang tao lang dito yung mayaman. Kaya alagaan mo yung PNP. Alagaan mo, siguruhin mo na hindi na mangyayari ito. Can you give that assurance to this committee na wala nang magiging investigation na gagawin yung Committee on Dangerous Drugs na ganito kalaki under your stewardship? Yes, sir. I recognize this burden that is being put on me, and I'm confident that with the command group I have and with the cooperation I'm having, we are having with the SILG and the NAPOLCOM, I do believe, sir, that in upholding the integrity of our uniform and the badge, the meaning of our badge, I'm confident, sir, that we can do this. And also with this ongoing Senate hearing, sir, I hope that this will serve as an eye-opener to those na hindi pa nagbabagong buhay, and to those who are here now na sa totoo lang, sir, medyo nasasaktan ako every time na nagtatawanan tayo at nagsisinungaling yung ating ibang pulis na mangingilan lang. Nasasaktan ako, sir, and I hope yung ating mga pulis ngayon na nandito, sana kung wala man na respeto sa sarili ay respeto na sa pamilya nila at saka sa uniform at badge na sinusuot nila hanggang ngayon. Alam ko, well, ginigrill natin itong mga tao na ito. May mga pamilya itong nasasaktan. Ako'y naawa sa pamilya nila na nadadamay dahil sa pinagagawa nito nila. Ako ay alam kong inosente yung asawa, inosente yung mga anak, pero can we do? Andito tayo para mag-imbestiga, hindi tayo nandito para mag-cover up. Kaya kung nasaktan man yung pamilya ninyo, I'm very sorry. I'm very sorry dahil sa kinasasadlakan ninyo ngayon na problema. So sana, Chief PNP, ang aking advice sa'yo, no more words, just like this. Alam mo na what I mean. Yes, sir. Higpitan mo yung rinda mo dyan sa PNP. Higpitan mo ng gusto para hindi makadiskarte yung mga saraulo. Ganyan lang, napakasimple. Higpitan mo. So thank you. You are now excused. Senator Bongo, Thank you you, want to sir. say something to the Chief PNP? Please, you have the floor. Bago siya umalis, makinig ka muna sa sasabihin ni Senator Bongo. Unang-una, sir, sandali lang po. Kay Vice Chairperson Alberto Bernardo, sir, bago umalis si Pangulong Duterte, ikaw yung natalaga na bilang Vice Chairperson. So dahil pinagkatiwalaan po kayo ni dating Pangulong Duterte na linisin po yung hanay ng police, you have the authority to conduct pre-charge investigation against police anomalies and irregularities. Kasama na po dito yung kaso ng mga pulis, laban rin po sa illegal na droga. Ang tanong ko lang, gaano po kalala sa ngayon yung sindikato napasok po dito sa kapulisan? Alam kong mas maraming matinong pulis. Alam natin yan. At ito yung matagal inalagaan ni dating Pangulong Duterte. Ako nasasayangan sa kampanya. Alam ko, kayo, pinaghirapan nyo to lahat eh.
hindi natin mararating ito hindi dahil sa inyong hirap. Karamihan dyan sa mga general na nasa likod ninyo, nagtrabaho yan, naghirap po yan. Including the present Chief PNP, sir. Alam kong gusto nyong linisin talaga yung hanay ng mga bulok na pulis. Sir, gaano kalala yung sindikato at gaano katagal nyo? Sabi nyo nga kanina, konti na lang. Gaano pa kalala at paano nyo malinis itong sindikatong napasok ng pulis? Salamat po, Senator Bongo. Systemic po kasi yung ginagamit nilang performance rating base doon sa huli. Halimbawa kung yung lalawigan o yung lungsod ay wala namang gaano, subalit hinihingan sila ng huli. Meron kasing 5 arrests o 10 arrests para ma-promote yung mga pulis. Kaya sometimes natetempt na gumagawa ng huli para lang magkaroon ng accomplishments. Kaya sabi namin, yung statistical basis sa crime situation, kailangan mabago. Hindi porke mababa yung crime statistics, merong peace and order o walang drugs. Hindi rin nangangahulugan kung may huli, wala nang mga addict o mga pusher doon. Kaya maganda ho yung samahan namin ngayon ni General Acorda na binabago tong sistemang ito. Pangalawa, titiyakin namin yung pondo makakababa doon sa mga operating units. Gaya ng mga testimonies na natanggap natin, kaya humihingi ng cash reward yung mga operatives. Kasi nga, wala daw silang pondo, sila naman daw ang nag-aabono. Kaya akala nila na pwede silang humingi ng cash rewards doon sa PIDEA at sa PNP, doon nila mababawi yun. Isa lang ito, Senator Bongo at Senator Chair, Senator De La Rosa, na naging sanhi kung bakit nagkaganito yung problema. At yung pangatlo, yung command responsibility. Nakasaad naman doon sa Section 48 ng Republic Act 8551, kung ang tauhan mo merong tiwali, nananagot yung immediate supervisor. Kasi closely knitted dapat ang uniform service. Kailangan alam niya kung ano nangyayari. Hindi kamukha ng ibang sangay na kaya kung may mangyari dito, sagot na niya dapat yun. Walang delegation na tinatawag. Isa yun sa... Yes, sir. Senator Bongo, kung wala ka na question kay kanina pa ito nagpaalam si Chief PNP, paalisin na natin. Yun lang, sir. Ang kay PNP naman, sir, huwag nating sayangin yung naumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan ang illegal na droga. Pag bumalik yung illegal na droga, alam na nating babalik yung kriminalidad at babalik yung korupsyon. Yun lang po ang pakiusap ko, sir. Malaki po ang tiwala namin sa iyo. At last, isang question lang po, sir. Kung sakasakali lang, sa inyong dalawa po, hindi naman po ang prerogative naman po yan ng presidente, no, ng appointing authority. Kung sakasakali lang, makakatulong ba kung itatalagang drug czar si dating Pangulong Duterte? Kung sakasakali lang. Well, dalawang tanong po. Unang sagutin ko lang po yung unang tanong with regards to how to make sure yung involvement ng ating kapulisan at paano may improve yung drug campaign natin. Halos nabanggit na rin po ng ating Vice Chair kasi constant coordination po yung mga usapan natin sa mga policies, guidelines at saka sa mga operating procedures, operational procedures natin. And also, nabanggit din po yung cash rewards and pagbaba ng pondo. But if I may answer that with regards to this present case now that we are holding, pagkatapos po ng SIPG ay talagang ipapail na po natin yung ating mga kaso and we are hopeful that kasi magkaroon ng joint investigation ng PNP at saka yung NAPOLCOM. We are hopeful that in the coming days we will be able to file all the necessary charges against those who are involved. Now, with regards to the appointing the former president as drug assist, but anything on the campaign against illegal drugs po,
I'll be supportive po. Salamat. Yun ang kinakatakutan natin pag bumalik na naman yung sindikato sa pulis. Yun lang po pakiusap ko, Sir GPNP. Maraming salamat po. Salamat po, Sir. So, you're no excuse. Pero, pag meron pang succeeding hearing, balik ka, ha? You're no excuse. Thank you. Please, General Attorney Bernardo, continue. Yun po, dahil sa mga cracks doon sa system, dahil sa transnational organized crime kasi po itong drugs, isa pong feature ng organized crime, under attack po yung PNP. Yung mga sindikato, malaki pa yung pondo kesa nung PIDEG. Malaki pa yung pondo nila kesa doon sa NAPOLCOM. Kaya gagamit sila ng malaking halaga. Kagaya po nito kung 6.7 billion ito, nakakabili po sila ng tao, they exploit yung human frailty at yung mga cracks. Kaya sabi namin yung methodology ng drugs at yung anti-drug, kailangan magbago na po. Alam na po ng kalaban kung ano yung methodology namin Kailangan magbago kami at yun ang karaniwang pinaba. Alam mo, Vice Chair, totoo yan na hindi ka pwede makipag-contest makipaglaban sa mga drug syndicates money for money. Yeah. Never. Hindi kakayanin ng PNP yan. Pera sa pera, mas marami silang pera. Alam mo saan tayo dapat mag-capitalize? Tao por tao. Dapat, kung gaano kagaling sila na sindikato, dapat mas magaling yung tao natin at mas malinis ang puso ng tao na ginagamit natin. Kung malinis yung tao na ginagamit natin, panalo tayo. Tatalunin natin sila kahit gaano kadaming pera. Pero kung gagamit tayo ng tao na marumi na ang puso from the very start, kagaya ng pagre-project nitong mga sila Ibanez at si Mayo, dito sa drug operations, talo na tayo from the very start. Talo. So, we can compensate for our lack of funds. Ayaw kong tanggapin yung rason ng pulis na, sir, wala kaming pundo, hindi kami maka-operate, hindi namin kaya, sir. No. No. Kasi nung panahon sa PC noon, yung imuuwi namin, hindi nakakarating yan sa operative, pero yung operative namin, dahil nga, por la patria, nasa puso yung pagsiservisyo, maghanap at maghanap ng paraan talaga yan na makakomplis. Ganun yan. Yung PNP na tayo, very transparent yung pagbaba ng pera. Sa baba, wala pa rin. Gagawin pa rin rason na walang pera, walang pundo. Totoo yan. Ako, kwentuhan kita, for the benefit ng mga tinyente nandito kayo, makinig kayo. Nung ako'y tinyente, detachment commander ako sa pinakamahirap na detachment, sa dulo ng walang hanggan. Walang dumarating na imuwi sa akin. Taruhin ko kayo. Pagdating ng aking chiki na 750 pesos, sweldo ng second lieutenant, bababa ako doon sa barangay. Papasakay ko doon sasakay ko ng motor doon sa bangko para pa-inkas ko sa PNB. Yung 750 pesos ko. Yung 750 pesos ko, grocery ko yan. Munggos, sardinas, bulad, ginamos, bigas, bitsin, para lang makain ng aking tropa sa detachment. Ganon kami ka-dedicated sa trabaho noon. Walang imuwi na karating sa detachment. Yung sweldo ko, ginagamit ko para lang ang aking mga pulis ay aking mga sundalo ayaw umalis sa detachment at maghintay kung kailan kami atake ng NPA. Pag inatake kami, sigurado ako intact ang mga tao ko maka-report sa attack. Makalaban sa gira. Yun ang ginagawa ko noon. Hindi yan naging issue sa amin noon yung imuwi. Never! Dahil pag-graduate namin sa PMA, ang aming habol talaga is gira. Kung sinong unang maka-accomplish, sinong unang makakuha ng magandang accomplishment. Dahil ganoon kamahal namin ang aming uniforme. Ganoon kamahal namin ang serbisyo. Pero kayo ngayon, ano nangyayari sa inyo? Puro pera-pera ang nasa isip ninyo. Imuwi. Walang accomplishment kung walang pera. Diyos ko. Puro pera hanggang sa pumasok na sa sindikato. Master Sergeant, merong 1 tonelalang shabu. Usang alas.
Ano nangyari sa mundo natin ito? 750 pesos ko, hindi ko nabigay sa aking parents. Yung tatay ko may sakit. Yung tatay ko merong malalang sakit, pero hindi ko naibigay pambili ng gamot. Dahil alam ko mas importante yung pagkain ng aking mga tao sa detachment. Kung hindi ko mabilihan ng pagkain yung aking mga tao, magsipaglayasan yan, magsipag-uwian yan. At pag inatake yung detachment ko, sinong mananagot kung maubiran? Ako. Dahil wala akong tao na lumaban sa detachment. Anytime pwede ka atakin, araw, gabi, atakin ka ng NPA, maubiran ka. Isang team lang kami, 8. 8. Pag bawasan ka ng isa, 7. Pag mag-uwi yung 2, 5. Paano makadepensa sa detachment yung 5 kung atakin ka ng 200 na NPA? So by all means, gamitin mo yung diskarte mo. Yung sweldo mo, ibili mo na pagkain. Yung tatay ko, may sakit, hindi ko nabigyan ng pangbili ng gamot. Ganon ko kamahal yung serbisyo. Ganon ko kamahal yung aking uniforme. Pero kayo, basta-basta na lang ninyong tutungisan. Patrolman, simpleng pagtatanong, simpleng pagsasagot. I invoke my right to self-incrimination. Diyos ko, mahabagin. Ganon na lang ba? Ganon ba pagmamahal niyo sa serbisyo? Ganon ba pagmamahal nyo sa tsapa na nakalagay sa dibdib ninyo? Nakadikit, sana makuryente. Yung tsapa na yan, bakal yan eh, makuryente yan at makuryente yung puso ninyo. Para aalis sa katawan ninyo yung espiritu na masama. Nang baka kayong mga... tuloy. Ano ba? Please continue, Atty. Bernardo. Kaya, Your Honor, yung mga local police, Your Honor, will continue their operation. Ang sinasuggest namin sa PIDEG, mag-address doon sa aparato, doon sa top echelon. I-degrade namin yung top echelon. Kahit saan yan, nasa Muntinlupa yan, nasa city jail. Kasi yung kumisa nasa city jail, nasa provincial jail, yung mga hindi humahuli, pero tuloy yung operation. Ganun na po dapat yung methodology. At gagamit na kami ng technical intelligence kasi nga yung cybercrime, Your Honor, kasama na rin yung pagtutulak ng shabu eh. At nakikita rin namin, bali sa coordination sa DEA, nagbabago na rin eh. From crystal form, nababago. Nadi-develop yung liquid form na methamphetamine at yung tablet form. Kaya nga, nagbabago ho kami ngayon at katunayan, nag-uusap kami ng PIDEA at ni DJ Lasso at ni General Acorda, magbabago kami ng methodology sa mga darating na linggo o buwan. Kasi nga nagbago na ho yung crime. Kaya yung pasamantala lang muna para hindi namin ma-declassify yung development namin, yung high value target po magbabalik kami doon sa top echelon. At nakita namin kung nakakapag-import dito ng mga agricultural product, mas magdaling mag-import ng shabu. Kung nakakapag-import sila ng mga agricultural product, ganun lang kikitain nila, they are encouraged to import yung mga prohibited drugs at yung mga controlled precursor. Kaya malawak po yung problema eh. Hindi lang namin po ma-discuss dito yan. At ito pong mga taong ito, these are just manifestation. These are fallout ng mga sitwasyon dito. Pero titiyakin din po namin, yung may kasalanan dito, mananagot. At yung nagamit lamang, kasi meron po mga personalities na post facto lamang. They were misled to believe. Kagaya po ng yung follow-up operation. Kung talagang merong shabu doon, dapat ituloy. At yung makikita natin sa dokumento, yung follow-up operation was just an afterthought. Yung iba naman gustong i-save yung imahe ng PNP, akala nila they are doing good. Pero ang katotohanan po, hindi nila masasave. Hindi dapat nila i-save si Mayo. Sinesave nila si Mayo kasi sasabihin niya kung saan nagmula yung 990. Kaya may mga ilang tao na nagsamantala doon sa proseso on the pretext na punoproteksyonan daw yung PNP. Pero ang katotohanan po, inilalayo nila si Mayo para hindi na ituro kung saan ang galing yung isang tunulada. Pero kami naman ho, gusto namin itama na yung proseso. Kaya si Mayo naman mananagot siya. Maaring may mangyari dito sa naka-file na case ngayon, pero kami nakaamba.
na panibago na pananagutin namin. Ang nais lang namin kay Mayo, ituro niya kung saan nanggaling yung 990. Hindi na siya yung problema namin, kaya kinukuha namin yung cooperation niya. Kaya hindi na namin problema yung mga abogado niya kasi kumpanyero naman namin sila. Pinakikiusapan din namin as an officer of the court, kung mahingi namin ng tulong, maituro yung pinagmulan ni Mayo para ma-identify po yung top echelon. Pansamantala po, without declassifying yung confidential, ituturo ko lang po yung iba pang nangyari. Yung gaya ng kay Atedero, Yes, continue. tuloy mo kay Atedero. Si kay Atedero kasi po tumating na lahat yung mga opisyal at ginawa nilang 445 yung huli. Bakit 445? Samantalang makikita natin, bago pa naman nun, nandoon na si Atedero. Ayan po si Atedero, yung naka-orange na shorts. Si Catarata kasi brown. Itong si Atedero, yan. Pina-pass forward lang namin. Kaya alauna nung Dali, andito ba si Atadero? wala nakakulong ho siya Nakakulong. Yes, sir. Sige, so siya si Atadero, yung naka-black t-shirt. Tsaka Orange? orange na short pants, Your Honor. Saan siya dyan? Yan. Yung nakaupo ho doon sa Ayun, nakaupo sa motor. motorsiklo. Pakibalik mo nga, no? Correct. Yan. Kasi nung dumating ho ng 121, sila Sosongko at saka sila yung Montero, nakikita ho yan ni Atadero. Balik mo nga doon, Janelle, doon sa una. Sa una mo, ibalik mo. Ayan. Sa 128, simulan mo muna. Ibalik mo nga muna para magkaroon ng konteksto yung usapan. Ayan, ipakita mo nga dyan. Anong oras ba dumating si Atedero? Dumating ho si Atedero ng 1:16. Ahead kay Mayo. Ayan. Subalit hindi na sila nagtagpo ni Mayo kasi nga dumating si Mayo ng mga 11:38, somewhere in time na yan. Mas maaga dumating si Atedero ng 1:16. Naka-orange po siya ng at naka-black na motorsiklo niya ito. Ito yung ginagamit nila Catarata at nila Tibay na paglipat-lipat ng mga shabu. Makikita niyo ito, siya ay pupunta rin doon sa pulang pinto. Hindi siya papasok sa harapan, subalit sa gilid. Ayan, kaya 1:16 siya. Pakikita natin yung 1:28. Tuloy mo next slide, ayan. Yung susunod na slide, ayan, nung dumating na ng 1:21, nakita ho ni Atedero na dumating sila ng 1:21. Ayun, pinakikiramdaman ni Atedero bakit hindi pa bumababa si Mayo at may mga kasamang pulis yan. Akala niya magpapark doon sa tapat, kaya inaalis niya yung sasakyan niya. Ayan si Kaya paano siyang mahuhuli ng 4:45 samantala nagpangita na sila ng 1:21 pa lamang. Kaya ito pang mga bagay na ito napag-isipan o naiplano na. Kaya Dali, tuloy. Yan. May pakita ba natin dyan hanggang sa... Sige, tuloy mo lang. ayan, Hanggang sa makustodi nila sa Atadero. ayan. Anong oras? Sige. Tuloy mo lang. Play lang. Lumapit siya sa van. Nakita na niya na sa loob ng... Nakita ko nakita na chair si Mayo na naka-restrain siya sa loob. Oh. Kaya dito sa next naman, na-restrict na siya ng mga tao ng SAU 4A. Dahan-dahan. O ba siya dubilisan? Ayan. Anong oras yan? 1:30. Ang bilis na. Dahan-dahanan mo, Janelle, dahanin mo. Kasi mahaba ho yan. Abutin mo na alas 2 yan Kaya dahan-dahanin mo, IT. 1:32.